ka-memories! Good morning! Ngayong araw nga ay kasama ko si mama at plano ko nga siyang isama kasi mag-a-attend kami ngayon ng undokay ng pamangkin ko. So napakalapit nga lang ito sa apartment ng kapatid ko kaya napaka-benry din talaga itong place na to sa kanila. Malapit sa mga bilihan, sa school, and at the same time malapit lang din sa work nila. At dahil nga super lapit lang itong school ng pamangkin ko, mabilis lang din nga kami nakarating ni mama. Abay akala ko nga ng panahon na to ay mainit talaga. Pero habang kapalapit na papalapit kami dun sa school nila, palamig naman ng palamig. Well, I guess dahil kasi sobrang lakas ng hangin ngayon. At pansin naman talaga sa lipad ng mga buhok namin. Pagkarating nga namin dito ay nagsimula na nga yung undokay. At nandito nga ang very supportive naman na talagang si Mikay. Akala mo talaga namang hindi nag-aaway. Char. O ayan, may pa-wave pa talaga siya. So, ang Japanese Sports Day po ay yung tinatawag na undokay. Usually, hinaheld po ito once a year. At madalas po, fall or spring po ito ginaganap. Dapat po talaga nung Saturday siya gaganapin. Kaya lang, dahil masama yung panahon, pinili nga nila na i-move ito ng Sunday. Abay, sobrang dami mga activities talaga na mag-e-enjoy ka kahit nanonood ka lang. Isa nga sa mga nagalaro dito yung pamangkin ko. Abay, favorite niya to kasi favorite niya yung basketball na sports. Well, I guess naman na niya yun sa papa niya. Yung papa niya kasi ay isang basketball player dito sa Toyama. At kapag meron mga laban yung mga basketball player, nag-join nga sila. Ganito nga kahangin ngayong araw, kaya naisipan ko talaga na humiram na lang ng jacket sa kapatid ko. Kanina kasi talaga mainit yung panahon. Kahit hindi nga pamangkin ko yung lumalaban, talagang chine-cheer ko sila. Iba kasi sa feeling ng bata kapag meron nagmo-motivate sa kanila at meron nag-cheer. Sobrang laking bagay nun sa kanila. At mag-a-announce na nga kung sino yung nanalo at ang nanalo nga ay ang Team Red. Fast forward, nakauwi na nga ako nito sa bahay at sakto nga dumating na rin nga yung mga in-order ko. At isa nga sa mga in-order ko yung uniform na gagamitin niya sa trabaho. This one nga ay pwedeng lagyan ito ng portable fan, lalo na dito sa Japan sobrang init talaga. At ibang-iba nga ang init dito kapag summer. At bilang partner nila sa buhay, importante talaga sa akin na komportable yung asawa ko sa trabaho. Kaya't eto ipapakita ko sa inyo yung uniform na nabili ko. By the way, salamat pala sa bayaw ko sa pag-introduce nito sa akin. At dito ko nga ilalagay sa likod yung dalawang fan na nabili ko. At ito naman nga yung portable fan na nabili ko. Ipapakita ko lang sa inyo yung loob nito. Kung sakali na gusto ninyong bumili ng ganitong klaseng portable fan. Pero plano ko nga palitan to kasi hindi nga siya nag-compatible dun sa battery na nabili ko. Kaya napaka-importante talaga na make sure na compatible yung fan tsaka yung battery. So yung naging problem lang naman talaga kasi nito is yung connector niya hindi compatible dun sa battery. So ibabalik ko nga to sa Amazon at mag-request na nga lang ako ng refund. At bago ko nga i-share itong video na to ay nag-grant naman na nga yung request ko. At ito nga GB Power na fan ay meron talagang specific na battery na para lang talaga sa kanya. At ito nga sa next video mapapansin nga ninyo na iba na nga yung damit ko kasi tinikot ang video na to na magkaibang araw. At dahil nga hindi ko napansin na meron background music so naisipan ko talaga na i-mute na lang siya at nag-voice over na lang ako. Di bale ito yung battery na nabili ko, 30 volts. At ito na nga yung portable fan. And yeah, I'm so happy kasi compatible yung connector nitong fan dun sa battery. So it's time to reveal kung gaano kalakas itong fan na to. At kung bakit 30 volts yung kinuha kong battery. At eto nga revelation, ang ganda niya, malakas yung buga ng hangin, depende kung 16 volts, 20 volts, 24 volts, or 30 volts yung gagamitin mo. Sa Pilipinas, pag nainitan ka, di ba pagkapawisan ka, dito hindi, malagkit siya sa katawan. At pag tumama yung sinag ng araw sa skin mo, grabe, akala mo tumatagos talaga siya dito sa skin mo. As in, ang mahapdi siya. You can see, this is the uniform. Dito natin siya ipapasok. Para nga sa akin, importante na mag-invest ka sa mga ganitong bagay. Lalo na kung makakatulong naman talaga ito sa'yo. At para sa akin, makukonsider ko siyang needs, hindi lang siya wants. Kasi pag sobrang init, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Lalo na dito sa Japan, nauuso nga ang heat stroke. So sa video na nga na ito, ay makikita ninyo kung paano ko siya nilagay dito sa uniform. Sobrang napakadali nga lang nitong i-assemble. And make sure nyo lang talaga nakalock lang talaga siya. At ang kaganda ng uniform na to, meron na rin siyang lalagyan ng battery sa loob. So hindi nyo na rin siya kailangan ilagay sa bulsa ninyo. Okay, try natin siya ito. So, para mas magdaman natin yung kabuuhang niya sa katawan, i-close natin ito. Dagdagan natin guys yung laban niya. Suzushi! Suzushi! Alam niyo guys, sana ganito na lang yung weather. Kasi, guys, mo lang parang lilipad. Ilan siya. So, sana ganito na lang yung weather, hindi siya sobrang init. Kasi di ba pag sobrang init din, minsan yung buga niya mainit na rin sa loob. Pero at least nakakatulong siya. So, level 2 pa lang niya. Kita niyo guys, yung buho ko. Hindi pa. Maabot na kasi dito, lumalabas yung hangin dito. At yung level 4. Ang sarap lang buksan dito guys, sa part lang, ang sarap lang yung buksan kasi umaabot yung hangin dito sa face mo.
lilipad na ako. May level 5 pa ba ito? Wala na. So, hanggang level 4 lang siya. Level 1, ayan. Mga ganitong panahon, okay pa yung level 1 kasi medyo mapresko pa. Pero pag siguro, sobrang init, I guess, sobrang kakailangan mo talaga yung level 4. So, ganito kalakas. Kakailangan mo yung ganito kalakas. Super init dito. So, ayun lang naman. At least naipakita ko sa inyo. At sa mga nagtatrabaho dito sa Japan, and kailangan talaga nito ng asawa ninyo. So, super init ngayon. I guess, maganda rin na mag-invest sa ganitong bagay. Diba? Para at least makatulong din para maiwasan natin yung heat stroke. Lalo na, dito sa Japan, sobrang init talaga pag summer. So, ayun lang. I hope nakatulong tong video na to. At try nyo na rin bumili ng ganito. Marami naman ganito sa Amazon, makakabili kayo ng mura. Yeah, so, depende na lang. Make sure na compatible ng battery dun sa fan na bibili ninyo. So, ayun lang. Thank you for watching.